Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Di Umano. Pahayag ito ni Congressman Toby Chanco tungkol sa pagkakakilala niya kay PBBM. Sabi niya, walang luho, maayos, mabait. Nabotas Representative Toby Chanco expressed confidence in the character of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. but emphasize that the chief executive must still demonstrate he is not involved in any alleged corruption. Chanco, who said he has known Marcos for more than 30 years, described the president as simple and kind, noting that he finds it difficult to believe accusations linking him to wrongdoing. Si BBM, walang luho yun eh. Ito na yung kanyang payag. Si BBM, walang luho yan eh. So di ako makapaniwala na sangkot siya sa katiwalian. Pagkakakilala ko sa kanya for over 30 years, maayos na tao yan, mabait talaga, sabi ni Chanco. Despite his personal view, the lawmaker underscored the importance of accountability, saying he would stand by the truth if evidence shows otherwise. Dito ako believe kay Congressman Chanco. Nagsasabi lang siya kung ano yung naobserbahan niya for 30 years. But, sabi niya, kung lumabas later on, nakasama siya dyan, masakit din para sa akin kasi mabait naman yung taong yan. So, if it comes out later on, nakasama siya doon, I will not be happy about it. I'll be sad about it. But I will have to stick to the truth kasi wala akong magagawa. Yun ang katotohanan. Salamat po, Congressman Tiangco. His remarks come amid continuing scrutiny over alleged irregularities in government projects with calls for transparency and accountability persisting. Okay. So ako, malaking tiwala ko, malaking respeto ko dito kay Congressman Tiangco. And I believe he is telling the truth. Kasi marami nang nagsasabi na talaga namang mabait si PBBM. Ang isang tinitignan ko si Attorney Vic Rodriguez. Bakit sinamahan ni Attorney Vic Rodriguez si PBBM nung nasa baba pa siya? Ibig sabihin, nung natalo siya noong 2016, pro bono si Attorney Vic Rodriguez. Hindi siya nagpabayad ni sentimo kay PBBM nung nilalabanan nila yung resulta ng 2016 vice presidential election. At sad to say, natalo pa rin sila kasi lumalabas na talagang talo si PBBM sa manual counting. So nung 2022 na at pumayag si then Mayor Inday Sara na mag-team up, unit team, yon. Sinamahan na naman ni Attorney Vic. Si Attorney Vic, sa libro niya, sa yung Kingmaker, binasa ko yon. Ay talagang mabait naman daw talaga si PBBM nung una. Nung nanalo na sila, kinuha ni BBM si Attorney Vic as Executive Secretary. Ibig sabihin, may tiwala si BBM kay Attorney Vic. Team up sila ngayon. Good governance ang gusto nilang dalawa. Kaya ako, basing dito sa statement ni Congressman Toby Chanco at saka yung libro na Attorney Vic, basically, nung una, mabait, good governance, gusto talaga ni BBM to serve well. But after 3 months into his presidency, yun na, dami ng grupo na gustong makisawsaw. Basahin nyo yung kung meron kayong pagkakataon, magbili kayo ng Kingmaker. Doon na nagkakagulo na. Marami nang nakikialam. Marami nang boses. May nakikialam na. Isang babae at isang lalaki, hindi ko muna pangalanan, alam nyo na yan, na parang mas malakas ang boses kaysa kay BBM. Sumusunod na lang si BBM sa dikta sa kanya ng babae at lalaki. Wala, umalis yan. No?
umalis si Atty. Vic. Hindi niya na makaya dahil yung promise nila na Better Philippines, hindi na mangyari. Kasi bumigay na si BBM. Kahit nung tinanggal na as Executive Secretary si Atty. Vic, binigyan ng posisyon na Chief of Staff. Wala pa rin. Pirmado na yung appointment eh. Wala pa rin. Ano yung kwento ni Marlica? Sa aeroplano, sinapak siya ng babaeng iyon. Walang nagawa. Kaya umalis si Atty. Vic. Kaya sayang. Ako, last week pa yon, nagbakasyon kami sa Surigao. Yung tinulugan naming resort, mga subscriber ko pala. So, mga diehard Marcos loyalist sila. Kasi ang pangalan ng yung magkakapatid, may Ferdinand, may Imelda, ganun sila. So, suportado nila ang BBM nung election 2022. But ngayon, wala na, dismayado. So, ano ngayon nangyayari? So, nagkakaisa kami na sayang. Kung si BBM lang sana ang masunod, maganda ang pangyayari. Kaya lang, hindi siyang nasusunod eh. Weak leader lang talaga siya. Kaya, yan, dalawang anggulo niyan. Either wala siyang kinalaman sa corruption, kailang dahil weak leader siya, napapabayaan niya ang mga korupsyon nangyayari. Kung hindi man siya directly involved, it's because of his weakness as a leader. Mismo harap-harapan niya nagkakaroon ng katiwalian. So agree ako dito kay Congressman Toby Chanco na mabait, walang luho, kaya lang hindi pwede yang sobrang mabait ka kung presidente ka. Dapat, sabi ni Senator Lacson, kailangan mo maging bastonero. Dahil mabait si Senator Lacson, kailangan niya ng alalay bastonero. Term namin yan sa uniform services, yung somebody na kinakatakutan. Usually yan, mga first sergeant sa mga unit. Pag nagpito ang first sergeant, puripastalan, susunod yan. Walang bastonero ni PBBM. Dahil kung siya lang, walang natatakot o walang masyadong sumusunod sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Kuya ang nataga Anugero. Ano ni ang iyang atupan. Karon man nagyud sa pag-atop o nindot nagyud nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga nga tungod ani hinabang nga nga nakaatop na gyud ko nga na sige kay mangitag budget pang atop karon nga lain nag-sponsor. Salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan.
Daghan pag yun kay lisod kayong panahon na nagdawat magigura gid sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.